Dumating na sa Japan ang pinakamalakas na featherweight sa mundo. Ayon sa forecast ay magkakaroon ng bagyo sa Japan pero mukhang umaraw nung dumating ka na dito. Isa ka talagang Quetzalcoatl, isa ito sa mga ring name ni Ricardo na ang ibig sabihin ay ang sun god ng mga Azteca. Ngunit bago ang lahat, shoutout muna natin ang ating mga subscribers na laging nakaabang sa mga new chapters. Salamat sa pagtangkilik sa ating content. Mag-comment lang po sa mga videos natin at may chance may feature sa future uploads. Nagkataon lang siguro, wika ni Ricardo, hindi ko kayang kontrolin ang panahon. Ang kaya ko lamang ay nakatuon lamang sa ring. Ang pinakamalakas sa mundo ay nasa Japan na. Paapalapit na ang laban. Hajime no Ippo 1485, Ships in the Night. Sa airport ay binati sila ng Ibienvenido a Japon. Ang chaperon nilang si Iimura ay marunong ng Spanish at Japanese. Ngunit sabi ng coach ni Ricardo ay sapat na ang English para sa kanila. Napansin ni Iimura si Negro, isang dating nakalaban ni Sendo, so isa din pala siya sa sparring partner, ay may 20 na katao pala ang dala ng kampo nila. At lahat sila ay nakasuot ng formal. Seryoso silang lahat sa preparasyon. Parang hindi mo mapapansin na mga boksingero pala ang grupong ito. Medyo biglaan ngunit pwede mo bang maituro ang mga ruta ng roadwork habang papunta tayo sa hotel? Gusto kasi namin ay pagbaba ng mga bagahe ay makapunta agad sa gym. Posible ba yon? Biglaan agad? Gusto nyo agad simulan ng lahat pagkadating natin? Tama, ganon talaga siya. Napakaseryoso naman niya. Ang layo niya sa huling world champion na nanggaling dito. Alam kong alam mo na to, Sendo, pero ang taas ng pader na gusto mong hamunin. Kasing taas ng langit. Sa kabilang panel naman ay papunta na rin si Miyata habang sakay ng tren. Sa Makunochi Residence ay may tunog ng ring ng telepono. Dali-daling sinagot ni Ippo ang tawag habang papatakbo. Magandang gabi. Si Kumi pala ang tumawag. Ang kuya ko, naimulat na niya mga mata niya ng kaunti at nakakaresponde na siya. Ano pa ang balita? Wika ni Ippo. Wala na sa kritikal ang kondisyon niya, naiwasan niya ang panganib sa buhay. At sa mga salitang iyon ay naginhawaan ang pakiramdam ni Ippo at napaluhod sa balita. Magandang balita yon. Pwede ko ba siyang mabisita? Baka hindi pwede ng biglaan. May visiting hours na ba siya na pwede? Nasa ICU pa rin siya at pamilya lang ang pwede. At saka, hindi pa niya kayang magsalita. Mawawala pala ako ng 2 araw. Pupunta ako ng Osaka. May world title match si Sendo. Hindi natansya ni Ippo ang kanyang nasabi at sa huli na lang niya naunawaan. Sige, naunawaan ko, sagot ni Kumi at binabana niya ang telepono. Ito ang sinasabi ni Tomiko kay Ippo. Binalaan na niya si Ippo na huwag magbabanghit ng kahit anong related sa boxing kapag kausap si Kumi. Dahil kasi sa boxing, kung bakit nagkaganon ang kondisyon ng kuya niya, ang nagawa na lang ni Ippo ay iuntog ang kanyang ulo sa pader dahil sa pagkakamali nito. Habang nagro-roadwork si Ricardo ay may nadaanan siyang lumang kastilyo. Ang buong ruta ay may estimate na 3.5 kilometro. Sa ngayon, 3 ikot ay sapat na. Napakaganda ng scenery sa paligid ng kastilyo sa Japan. Baka hindi ko mamalayan ang oras habang tumatakbo. Sabi niya, marahas ang tag-init sa Japan kaya wag kang tatakbo kung tirik ang araw. Dapat hindi ako makampante at wag magtatagal sa init ng matagal. Pero magandang ruta ito. Kailangan kong pasalamatan ang chaperone namin. At habang pinagmamasdan ni Ricardo ang paligid, may bigla siyang nadaanan. Isang pamilyar na figura ang kanyang nakasalubong. Nabigla si Ricardo sa nangyari. Ang tigre ng Naniwa ang nakasabayan ni Ricardo. Nagkatinginan ng dalawa sa harap ng lumang kastilyo. Nang lilisik ang mga mata ni Sendo nung nakita niya si Ricardo. Mukhang susugod ka anumang oras. Ngunit mas mainam na itabi na lang natin ito sa aktwal na laban. Ngunit hindi ito naintindihan ni Sendo at nilapitan pa siya nito. Napaporma na at nanggigigil si Sendo habang lumalapit. Napakalakas na bloodlust. Hindi mo ba ito kayang kontrolin? Wika ni Ricardo. Hindi ko maintindihan mga pinagsasabi mo, pero sa tingin ko kailangan ko nang ibahin ang ruta ko sa roadwork. Di ko alam mangyayari kung lagi kitang nakikita.
wika ni Sendo. May rason ako at kailangan kong manalo, kaya kita tayo sa susunod. Ang mga kataga ni Sendo habang papaalis, ito ay magiging laban hanggang kamatayan. At dito na nagtatapos ang chapter. Kapana-panabig ang mga susunod na chapter. Magiging sparring partner si Miyata ni Ricardo. Wala na sa kritikal na kondisyon si Mashiba. Pupuntahan ni Ippo si Sendo sa kanyang laban. Abangan natin ang mga susunod na kabanata.